Magandang araw po. God's message for us today will be brought to us by a man of God. Of course, a man of God. Indeed, a godly man, humble and upright. He serves in a number of Christian organizations in the country. In fact, he is the chairman of the International Needs Philippines, Every Home for Christ Philippines, Asia Evangelistic Fellowship, and member of ABCOP National Council of Elders. Ladies and gentlemen, brethren, the chairman of Pasig Bible Christian Mission Incorporated, our very own, Elder Oscar Ducut Manansala. Salamat, Ma'am Joanne. Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat sa inyong pagdako rito at makisama kami sa aming pagsasaya at pagpapasalamat sa ika-49th year anniversary ng pagkatatag ng Pasig Bible Christian Church. Ganun din naman Pasig Bible Christian Mission na rin. Ang kabutihan po ng Panginoon at ang kanyang katapatan sa PBCC, PBCM, sa nakaraang almost 5 dekada na, 49 years, ay hindi lamang isang kasaysayan na maaaring balik-balikan ay kung hindi ito isang mga tala ng biyaya at pagpapalang mananatili magpakailanman. Sapagkat ito ay sinimulan ng Diyos, ipinagpapatuloy ng Diyos, at alam natin, ang nakay Kristo ay magpapatuloy at mananagumpay, victory, there is victory in Jesus. Yan po ang karanasan ng iglesia ng Pasig. Kasama po yan, nagsimula noong taon 1975, pamagitan ni Overseas Missionary Fellowship, si Alan Aston, kilala pa ba ninyo yan? Kilala pa ba ninyo si Phil Holder and Margaret Holder? At ang mga nagsimulang kababaihan dito sa amin, si Ate Vivian, nasa langit na, si Ate Brenda, just recently, sumalangit na rin, at si Kuya Robert, ay nasa langit na rin. Marami pang iba, hindi natin maisa-isa yan, pero ito'y nagpapatunay lamang na ang gawain ng Panginoon, nagsimula siya, nagpapatuloy at magpapatuloy, sapagkat yan ang pangako ng Panginoon sa kanyang iglesia. Ulitin po natin yan, upon this rock, I will build my church. Not even the gates of hell will prevail against it. Hindi po ito story ng, meron kami talagang istorya doon, yung ka-historiador ko sa ABCOP, yung secretary po ng, corporate secretary ng ABCOP, si Pastor Noe Bios, nandyan, at ang kanyang may bayay, si Doktora. Salamat po sa inyong pagdalo. Ito po ay overview lamang, at nire-reserve namin ng isang comprehensive history by next year on during our golden year anniversary. The challenges and opportunities of the pandemic, lalo na nang dumating sa buong mundo, kasama na tayo. While the pandemic has caused some setbacks in the operation of churches, the same pandemic made us realize that our weakness, complacency, but by grace, the same awaken us to a need for more serious prayer, meaningful prayer, self-evaluation and change in the way we do things. Kasi po nagdindel din ng aming mga member, hindi na ayaw na sumamba pagkatapos ng pandemya, ay hanggang ngayon nasanay na ang marami sa online. So gagawin natin, mag-evaluate tayo, mag-self tayo, at pag-aralan natin anong magagawa natin. Nakatulong po sa areang yon ng pandemic, uniting us to a single purpose na kinakailangan i-advance din natin ang gawain ng Panginoon. At aral po kami sama-sama upang ma-move natin ang ating growth. Kaya inagaan namin, ginawa naming 7:00 ang aming pagsamba. Natural. Gutom ang mga kapatiran, aalis ng bahay, hindi pa kumakain. Kaya ang mga deacons natin, si Ate Ria ay nag-ready ng King's Buffet dyan. Kahit po kayo, sa araw ng linggo, kung gusto ninyong makatikim ng maaga ng King's Buffet, ay dumako kayo rito at sama-sama tayong merong aalmusalin dyan. Naging masaya po ang lahat, pati na ang mga kabataan at dumami rin sila.
A pioneering mission work was initiated by our hardworking pastor. Doon po sa Luna, Isabela, hometown ng kanyang may bahay. Ang prospects, very great. Meron po tayong dalawang kapatirang pinilit nating makasama natin for the first time face-to-face. Makita naman nila ito. At marami pong mga gustong makapakinig at makaranas ng biyaya at pagpapala ng kaligtasan sa lugar na yan. At nag-launch din po tayo ng kids ministry sa iba't ibang lugar nitong area ng Pasig. At nagiging masigla po yan. Maraming umaattend dyan. Matendin din kami ng mentoring program ng mga key leaders po natin. At Christian education, pinag-tibay po natin muli yan. At initiated. Gospel sharing training was also started for evangelism and mission purposes. All this in addition to our ongoing Bible studies, online Bible studies, small group meetings, all geared toward the expansion of God's kingdom. A concrete plan was made, was firmed up to double our number of churches. Ang panalangin po namin na in 5 years time or on or before year 2030, kung nandirito pa tayo at kung ang Panginoon na hindi pa bumabalik, ay madoble ang ating 6 na iglesia, magpipitong iglesyang yan. At nagpapasalamat tayo, katwang natin dyan sa pagpapatuloy ng ating masipag na pastor. Halimbawa, dito sa PBCC, Reverend Plumantes, si Pastor Alan sa mga youth, Alan Nepomuceno. Doon sa Laguna, si Reverend Jimmy ko, nandyan po sa likod. Sa SBCC, doon sa Valenzuela, nandyan si Pastor Efren sa gitna at kasama ng kanyang mga miyembro. Doon sa Cavite Bible Christian Church, nandyan po si Carlo Obera, ng mga pastor natin. At sa PBB, CC, para lang may ano natin sa PBCC. Pandi, Bulacan, Bible Christian Church, si Pastor Jeremy Rambo yung nandyan po. Kaya tayo po ang pinakabagong addition sa ating churches na inaugurate po natin noon lamang December 2023. We also thank God for our equally hardworking, self-sacrificing. Minsan nagtatalo-talo na ito mga ating mga deacons. Hindi po sila tumitigil. They are always there, nakaantabay sa atin, looking for ways para mapunan, para mapagkasya, para matugunan ang pangailangan ng gawain, lalo na ng mga pastor. Sila'y palaging nandyan kasama po namin. Nagpapasalamat tayo sa kanila at palagi silang ready dyan. Lilinis dito, paglilinis doon, pag-aayos dito, pag-aayos doon. God bless you and may your tribes, mga deacons po natin natuto. Katuwang ng mga elder, you made the responsibilities of the elders lighten very much because of your hardworking attitude. Salamat din sa Panginoon, sa Diyos, sa iba't ibang mga ministering kumikilos sa loob ng iglesia. Christian education, worship and prayer, discipleship and fellowship, evangelism and mission, music ministry, admin and finance, building and maintenance. Marin po tayo niya kasi maya may pinagagawa po tayo. By the way, ang lahat ng mga outreach po nating meron ng nagpapastor ay meron silang sariling lugar na pinagsasambahan. No matter how small ang ating gusto natin, may house natin sa very katanggap-tanggap na lugar. Youth group, kitchen, ushering, volunteer for food, washing dishes, driver, moving chairs, and cleanliness, etc. Ang lahat po ng ito. At may mga volunteer po tayong member dyan. Linggo-linggo, wala nang maraming chef. Upang isulong ang bawat isa atin. Salamat po. Pagpalain kayong on. The church will prevail no matter what. Sabi nga natin, victory will be achieved in Christ Jesus. Ang sikreto po ng ating tema ngayon, victory in Christ Jesus, ay yung in Christ. Victory in Christ. Ito pwedeng iuwi ng bawat isa sa atin. Pwede pong baunin natin yan. There is victory in Christ. In Christ, yan po ang susirian. Yun ang key words dyan. Yung na kay Kristo, ang kaugnayan natin kay Kristo, ang napakahalaga. Hindi po ang sino paman, hindi po ang ano paman, ngunit ang ating katagumpay
ay mismong dahil naugnay tayo kay Kristo. Yung 5 talatang binasa po kanina, tuloy-tuloy na ako sa aking mensahe. At ang message outline ko po sa 4 na major point na nais kong dalhin sa iyo ngayong hapon. Our faith in Jesus made all this following truths na ating pag-uusapan realized in us, believers of the Lord. Ang 4 na katotohanan ito, naniniwala ko na catch natin yan. Faith in Jesus enabled us to be born again into God's family. Ang pananampalataya natin sa Panginoong Hesus ay pinaging posible yung ating pagiging may panganak na muli kay Kristo. Yan ang unang-una po. Sa ating pagpapatuloy, nais kong tayo muli yumuko at ipagkatiwala natin sa Panginoon ang sandaling ito. Amang mapagpara sa lahat, salamat po sa iyong patnubay, salamat sa katapatan po ninyo, salamat sa pangunguna mo, salamat hindi ka nagsasawa sa amin, salamat palagi kang nagpapara, salamat anuman ang karanasan po namin nananagumpay dahil kay Kristong umibig sa amin. Ngayong hapon, as we celebrate, as we commemorate yung katapatan mong yan, nais po naming talakayin patuloy ang mga salita mo na tatagpuan dito sa unang 1:5. Pagpalain mo kami at aming inihiling ang patnubay ng iyong Banal na Espiritu Santo na magiging mabiyaya at magiging karugod-lugod sa iyong harapan ang aming pag-aaral na ito. Faith in Jesus enabled us to be born again into God's family. Ang pananampalataya natin sa Panginoong Hesus, ulit-ulit po sa Bible yan, all throughout, especially sa New Testament. Napakahalaga niyan, napakahalaga ng pananampalataya natin. Nalulugod ang Diyos sa mga taong sumasampalataya. Sinasabi niya sa Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to please God. Pero even more than that, higit pa sa pananampalataya natin, yung object ng ating pananampalataya. Hindi ka pwedeng sumampalataya sa magagawa mo. Hindi ka pwedeng sumampalataya kay Abraham. Hindi ka pwedeng ipako mo ang pananampalataya mo sa mabuting gawa. Hindi pwedeng ikaw ang pananampalataya mo sa iglesyang kinaaniban mo. Kahit pa 1.5 bilyon silang ang miyembro niyan. Napaka-importante na ang pananampalataya natin, ang pagtitiwala natin ay sa Kristong Mesiyas na bugtong na anak ng Diyos. Yan, ang object po ng pananampalataya, importante. Ito ay si Yesu Kristo at dapat wala nang iba riyan. Bakit naman? Bakit naman? Ang lahat po ng laglagak ng pananampalataya sa Panginoong Hesus ay nagkaroon ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Yan ang sinasabi ng John 1:12. Naparinig siya sa sariling kanya, subalit hindi siya tinanggap ng sariling kanya, itinanggi. Pero yun namang tumanggap, pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. That's the only way na magiging anak ka ng Diyos. Ito pinag-uusapan natin kanina. They are born into the family of God. Isang araw nung makulong si Apostol Pablo, Silas, nag-aawitan sila hating gabi. Masaya pa rin sila. Kahit na nakulong sila sa kanilang paglilingkod sa Panginoong Hesus. Nagulat yung jailer. Sabi niya, mga Ginoo, sabi niya, nung dapat kong gawin upang ako'y maligtas. Alam na niya, spiritual salvation ang kanyang tinatanong. Sabi niya, believe on the Lord Jesus Christ, you and your household will be saved. Always like that ang sagot po ng banal na kasulatan. They replied, believe on the Lord Jesus Christ. Din natin, pamilya na pamilya sa atin yan. Naligtas tayo sa pamagitan ng biyaya. Naligtas tayo dahil sa biyaya sa pamagitan ng pananampalataya. Hindi ito'y gawa natin. Hindi ito'y mabuting gawa. Hindi galing sa atin kung hindi ito'y kaloob ng Diyos. Why should Jesus be the object of our faith? Bakit si Jesus? At talagang po si Jesus lang, walang iba. Yan ang pinagpapatotoo ng banal na kasulatan. Yan ang pinagpapatotoo ng amang Diyos. Yan ang pinagpapatotoo ng mga propeta. Yan ang pinagpapatotoo ng mga apostol. It should be Jesus because the Lamb of God is Jesus. The Lamb of God who takes away the sins of the world. Nung makita ni John the Baptist,
ang Panginoong Hesus palapit sa kanya nung magsimula ang kanyang ministry, sabi niya, "Here comes the Lamb of God who takes away the sins of the world." Walang ibang mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan maliban kay Jesus. Good works cannot. Religion cannot. Righteousness, self-righteousness cannot. Only the Lamb of God na nagbigay ng kanyang buhay dahil kailangan mabayaran ng ating mga kasalanan, at yung Lamb of God na katanggap-tanggap sa kanya, hindi pwede mga hayop, hindi pwede mga tupa, mga baka na iahantog sa Diyos at magpapatulo ng dugo. Dugo lamang ni Jesus ang maglilinis ng kasalanan. Kaya sabi niya, this is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Kaya dapat si Jesus. Jesus is God's greatest gift to mankind. Walang iba. Ang pinakadakilang kaloob ng Diyos sa tao, sa inyo, sa akin, ay walang iba kundi si Jesus. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. That is Jesus. Jesus is the only name given under heaven by which mankind can be saved. 4:12 ng Acts. Walang ibang pangalan ibinigay sa silong ng langit maliban kay Jesus. Walang ibang pangalan, hindi pwede si Muhammad, hindi pwede si Buddha, hindi pwede si Kibuloy, lalo nang hindi pwede. Baka sana naman makakilala siya sa Panginoon finally. Jesus is the life giver. Walang ibang nagbibigay buhay. Even from the very beginning, si Jesus na ang nagbigay ng buhay sa atin. God created the heavens and the earth. In the beginning, God created the heavens and the earth. Nakikita natin sa gospel ni John yan, pala si Jesus kasama na niya ron. Si Jesus pala ang co-creator. In Him was life. Life was the light of men. Unang-unang salita, talata ng banal na kasulatan, nandun na si Jesus. Ang huling-huling salita ng Bible, Revelation 22:21, "May the grace of Jesus be upon you all, God's people." Jesus na naman. Cover to cover, si Jesus ang pinag-uusapan. Kaya siyang dapat naging tampulan ng ating pananampalataya, si Jesus. Jesus is the bread of life. Ang tinapay ng buhay, ang tinapay ng kabuhayan. Nasabi ng banal na kasulatan, hindi sa tinapay lamang na nabibili diyan sa panaderya ang buhay natin, kung hindi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos, sa bibig ng ating Panginoon Hesus. Yung salitang nagkatawang tao sa John 1:14. Jesus is the light of the world. Madilim ang sanlibutan ito, walang liwanag. Noong pa man, nung create ng Panginoon ng mundo, heaven and earth, patpat ng dilim. Pero ang liwanag niyan ay magmula pa rin sa Panginoon ito. The light of the world is Jesus. Jesus is the door of the ship. Wala kang ibang pupuntahan dyan. Ang ginang banal na kasulatan sa mga tupa ay mga shepherd, ang Panginoong Hesus. Ang door dito ay walang iba kundi siya rin. Jesus is the good shepherd. Jesus is the resurrection and the life. Nung mamatay yung kanyang kaibigang si Lazarus, dumalaw siya. After 4 days, mabaho na ang sabi niya. Ang sabi ng magkapatid sa kanya, kung naririto ka, Panginoon, hindi sana namatay ang aming kapatid. Na-delay ka. Parehong ganyan na sinasabi ni Martha at ni Mary. Sabi niya, sinabi ko naman sa inyo na kung sasampalataya kayo, ay mabubuhay siya. Alam po namin, at the end of the age, mabubuhay siyang muli. Sabi niya, Martha, Mary, sabi niya, I am the resurrection and the life. He who believes in me shall live even if he dies. Sinong makakagawa niyan? Kaya yan ang focus ng ating pananampalataya. There is victory. There is life in Jesus. There is forgiveness in Jesus. Jesus is the way. He is the truth to the Father. There is no other way. Dating daan, hindi pwede. Jesus. There is no other way except Jesus. Jesus is the true vine na kinukunan natin ng sustansya habang tayo nabubuhay bilang mananampalataya at siyang nagiging sanhi ng ating pamumunga. There is no way without being grafted in the vine at mananatili riyan, magiging mabunga tayo except Jesus. Yan. Ang susi ng ating sanhi, susi na magandang buhay ng ating kaligtasan, si Jesus.
Jesus is the great I am, the incarnate I am. 3:14, nung Exodus, sinasabing ipag-argue si Moses sa Diyos. Sabi niya, sasabihin ko pangalan mo. Hindi maniniwala sa akin ang mga kababayan ko. Sabi niya, ako. Ay si ako nga. Ginamit ni Jesus yan sa kanyang sarili. He appropriated that exclusively. Dapat sa Diyos. Ang sabi niya, kapag talo siya sa mga kababayan niya, mga pariseo, mga mga theologian, pero hindi maniwala sa kanya, sabi niya, ganun na lamang, sabi niya, ang pagnanasang makita ako ng sinasabi niyong ama ninyo, si Abraham, nakita niya ako, sabi niya, ganun na lamang ang kanyang kagalakan. Ang sabi nila, you are not even 50 years old. Nakita mo na si Abraham? Sabi niya, before Abraham was, I am. Parang hindi grammatically correct, ano? Pero doon ginagamit niya yung pangalan ng Diyos, I am. Jesus is the great I am of the New Testament, Old Testament. The pre-incarnate Christ, naging tao at siyang ating sinasampalatayanan, pinaglilingkuran sa mga panahon nito. So, yan po. Karoon tayo ng kaugnayan sa Diyos. Born again tayo sa kanyang pamilya, yun lamang ang paraan. Ang ating pagtitiwala, magsisi ang kasalanan natin, sino ka pa man, even now magagawa mo yan. There is no other way. Sinubukan na yan. Ako sinubukan ko na rin yan. Ang pamilya ko sinubukan na rin yan. Hanggang sa kursilyo, wala eh. Lalo lamang nababaong ka. Pero nung dumating ang pananampalatayang ito kay Jesus, parang may nawasak, parang may bumigay na kabigatan, parang nabuksan ng susi, nabuksan ng pintuan ng langit. At naranasan po ninyong lahat yan. Just because Jesus came into our life. Yan. Pangalawa, binabanggit din po sa mga talatang yan, faith in Jesus enables us to love God and His children. Natural nating hindi iniibig ang Diyos. Natural nating kagalit ang Diyos at sinasabi din niya yan, kaaway niya tayo ng Diyos. Not that we love God this time, but God love us first. Yan po tinuturo sa mga epistle ni John. Hindi dahil mahal natin ang Diyos, hindi natin minamahal yan. Pero nung mahalin tayo ng Diyos, nung madaman natin ang pagmamahal ng Diyos, abay nagkaroon tayo ng pagmamahal din sa Kanya, nagkaroon ng kapangyarihang mahalin din natin siya, at nung ibigay ang banal na Espiritu Santo sa ating mga buhay, to indwell us, ay nagkaroon din tayo ng kakayanang magmahal. Hindi lamang mahalin ng Diyos, sabi niya, pati mga anak ng Diyos. Kung sa mga panahong ito, hindi pa tayo marunong magmahal, pinipilit na tayong mahalin ang ating mga kapatiran, ang ibang tao man, ay hindi totoo sinasabi natin. Yun po ang argumento ni John. Ang lahat ng mga nagmamahal sa Diyos, nagmamahal din sa kanyang mga anak, at ang nagmamahal sa Diyos ay nag-o-obey ng kanyang mga pinagagawa. Ang unang ipinagagawa ng Diyos sa atin, kung tayo maging mananampalataya, sabi niya, love one another as I have loved you. If you have love for one another, sabi niya, makikilala ng sanglibutan na kayo nga yung mga disipulo ko. Do you want to be disciple of the Lord Jesus Christ? We keep on talking about discipleship. But discipleship, first and foremost, is loving one another after loving God. Yan ang sinasabi niya sa atin. We cannot be effective in our discipleship without loving one another, without loving people, no matter ang kanilang kalagayan sa society. Yun lamang po. Kung hindi, magiging classroom training lamang yan. Ang pag-iibigan sa kapwa talaga ay nag-i-involve ng mahabang pasensya, ng mahabang pagpapakumbaba, ng mahabang pagtanggap. Kahit sino pa sila. Ito ang tinuturo niya sa atin. Hindi natin pwedeng ibigay ng salita lamang. Mamaya makikita natin eh. At yung nagtulak sa akin, maiibig natin sila dahil empowered na tayo ng kanyang pag-ibig. Pangatlo, faith in Jesus enables us to obey God's commandments.
ang mga pinagagawa ng Diyos sa atin. Dati hindi natin ma-obey yan eh. Paano mo naman ma-obey yan? Bawal ito, bawal yan, bawal yan, bawal yan. Gawin mo ito, gawin mo ito. Wala tayong magagawa riyan eh. At ibinigay naman talaga ng Diyos yan sa pamagitan ng Moses, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength, and love your neighbor as yourself. Imposible pa rin. Pero dito, binigyan ng press, meaning ng Panginoong Hesus, at binigyan niya ng empowerment ng tao na mananampalataya. Ganon din yung sasabi niya. Isang beses nakausap niya, nakaharap niya ang isang abogado. Susubukan siya. Mabuting guro, sino po? Ano po ang pinakadakilang utos ng Diyos? Sabi ng Panginoon, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Yan ang muna. Ang pangalawa, love your neighbor as yourself. On this too, sabi ng Panginoong Hesus, anchor all what the prophets are saying, anchor all what the commandments were saying. Tama yan. Sa atin, posible na yan. To obey God. Ang sinasabi ng banal na kasulatan dito sa ating talata at sa iba pang mga talata, ang sabi niya, ay yung mga commandments ng Panginoon pala hindi mabigat. Tama nga naman, hindi pala sila mabigat. Akala, doon sa Old Testament, napakabigat yan eh. Kaya inuutos yan ng mga alagad, inuutos yan ng mga Pariseo, inuutos yan sa New Testament, nang mapagwari ni Pedro na hindi pwede yan, kanyang hinarap yung mga Pariseo. Sabi niya, bakit nyo pinapapasan sa mga tao ang pabigat na kayo rin naman hindi nyo kayang dalhin? Mabigat ang pasanin ng sanlibutan without Jesus. But with Jesus, makakayanan po natin yan. This time, pwede nating i-obey ang kanyang sinasabi. Masarap kaya maglingkod sa Diyos? Kahit na maghapon kang pagod? Masarap kaya maghapon kang pumunta ng Bawan at mag-take kami ng film doon maghapon? Pagagabihin kami rito? Wala namang bayad? Kami, may gastos pa kami. Pero ang paglilingkod sa Panginoon ay masarap dahil dyan. Dati magre-reklamo tayo dyan. But because Jesus, inibig tayo muna, natuto tayong umibig, binigyan tayo ng banal na Espiritu Santo, ay nako, na-encourage tayong maglingkod. Bakit? Ang pag-ibig ng Diyos sabi niya, pinamalas muna, pinadaman niya ang kanyang pag-ibig. There is no greater love than this, sabi ng banal na kasulatan, than for one to give his life for his friends. You are my friend. Sabi niya, God demonstrate his love toward us sinners in that while we were yet sinners, Christ died for us. 5:8 ng Roma, yeah. Sabi niya, dinemonstrate ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung tayo mga makasalanan pa, si Jesus ay namatay para sa atin. Wow! Sinong gagawa niyan maliban kay Jesus? Kaya yan ang punto ng ating pananampalataya. Oh, what a sacrifice! Bago siya dumating dun sa krus ng Kalbaryo, nakipagbuno siya sa Ama. Sabi niya, nung gabing yun, sabi niya, nakipagbuno at Jesus. Nanalangin siya ng marubdob, talagang hindi matulog yung mga alagad niya. No, natutulog, nagkukwentuhan, ang abutan ng antok. Gisingin sila ni Jesus, maya-maya natutulog na naman. Pero siya sabi niya, Lord, if there is a way, alisin mo sa akin ang parusang ito. Bakit nga naman siya paparurusahan ng walang kasalanan? Bakit nga naman kayong makasalanan, kayo, ako, ang magdurusa yung anak ng Diyos na walang kasalanan? Bakit? Yan ang pakiusap niya nung una eh. Pero there is no other way eh. Walang ibang paraan. Kailangan, sabi ng Panginoong Hesus, ng Panginoong Diyos, sabi niya, may mamatay, kailangan may magdanak ng dugo. Not my will, but thy will be done. Inaresto siya. At talagang madaling araw, minadali, ni railroad ang paglilitis sa kanya. Illegal. Wala siyang abogado. The greatest lawyer of all time, the greatest lawyer ng mundo, hindi siya binigyan ng abogado, nilitis siya ng wala sa oras. Pinapasa ng krus sa kanya. Pero talagang, sabi niya, feeling niya, napabayaan siya ng Ama.
Feeling niya, tinalikdan siya ng Ama for a while. Talagang tinalikdan. Sabi niya, Father, why hast thou forsaken me? Yan ang feeling niya, nahiwalay siya. For all eternity, kasama na siya ng Ama. Sinasabi ng kasulatan, He was with God, indeed, nung creation. He was with God, hindi nung Bethlehem. He was with God from all eternity. Hindi natin kayang ipaliwanag yan. Eternity past. Ngayon may hiwalay siya for a while na takpan ng kasalanan mo, ng kasalanan ko, ng kasalanan ng mundo. Kailangan mamatay siya doon sa krus ng Kalbaryo. Tiniis niyang lahat yan. At nung malapit ng malagot ang kanyang ininga, sabi niya, Tetelestai. Naganap. He went there on the cross to finish. Single purpose is magkaroon tayo ng redemption. Single purpose is may balik tayong muli sa Ama. Kaugnayan sa Ama. At nung malapit na siya, huling iningan niya, into thy hand I commit my spirit. He was still in control despite all. Bugbog sarado, tinuraanin ng insulto, lahat ng mga kaya yan. Faith in Jesus enables us to obey God's command. Kumbinsido tayo yan. God's love compels us to obey His commandments. And His commandments are not burdensome. In Jesus, we have the strongest burden bearer. In Jesus, we have the strongest burden bearer. Talagang ang sanlibutan ito, talagang ang mundong ito ay maraming mga pagsubok, maraming mga bigatin, maraming mga salungayin, maraming mga challenges. Pero sinasabi ng Panginoong Hesus, I will give you rest. Sino man sa inyo, sabi niya, ang nabibigat ang lubha, napapagod, nabibigat ang lubha, come unto me, all of you who are weary and heavily burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and lowly in spirit, and you shall find rest for your soul. Yan ang alok niya sa atin. Cast all your care upon Him, for He cares for you. Jesus cares for us. Nobody can come close to that. Jesus caring for us. Ang uling puntos po natin, faith in Jesus empowers us to achieve victory against the world. Our faith in Jesus empowers us to achieve victory against the world. When we talk of victory, what does victory mean? It means overcoming an enemy or antagonist. Yan. When we see and when we read the word victory, what comes to mind? Enemy. Di ba? Tagumpay sila. Bakit nagtagumpay? Sino bang kalaban? Ganyan din tayo. Tagumpay tayo kay Kristo. Sinong kalaban natin? Ang kalaban po natin, mga kapatid, hindi yung kapitbahay nyo. Hindi yung asawa nyo kalaban nyo, hindi yung kapatid ang kalaban nyo, hindi membro ng pamilyang kalaban nyo, hindi yung classmate ninyo, hindi. Sabi niya, we wrestle against flesh and blood. Not against flesh and blood, but against the rulers, dark world, principalities. Yan sa kalangitan. Yan ang kalaban natin. Ang mga kampo ng demonyo. Yan ang sinasabi niyang world dito eh. Napakahirap harapin ang sanglibutang ito, sabi ko, nang hindi mo wala kang kaugnayan sa Panginoong Hesus. Our greatest weapon to really face the world is our faith in Jesus. Stay close to Jesus. The word victory presupposes an enemy. Our enemy is the world. And its ruler, Satan, ang ruler ng mundo. Minsan ang ating sarili. Dahil yung old nature natin, nagpe-persist dito, nandito pa. The verse clearly tell us that our enemy is the world where we live. Yan. Ang greatest enemy natin, dito talatang 5, 4, 5, sabi niya, ang ating kalaban talaga, ang sanglibutan. Pero dito tayo sa sanglibutan ito nakatira. At dito binagsak si Satanas nung siya'y magrebelde dun sa langit. 1/3 of all the evil angels went down with him.
Yung iba nakulong doon sa hell. Hindi pa sila pinapalaya. Pero maraming bumagsak dito. Kaya ang bigat ang laban, di ba? Minsan nag-aaway tayo. Minsan pamilya, sa mag-asawa, nag-aaway. Pag sinyasat mo, walang dahilan eh. Ang liit ng dahilan, parang puwing lang. Pero yan ang pinag-aawayan natin, pinag-aawayan natin. Kaya sabi ko, kung maisip natin, hindi natin kalaban ng asawa natin. Hindi natin kalaban ng ating magulang. Hindi natin kalaban ng ating mga anak. Hindi natin kalaban ng ating kapitbahay. Ang kalaban natin si Satan. The world and Satan ang kanyang amo. Our struggle is not against flesh and blood, but against ruler, against the authorities, against the power of the dark world, and against spiritual forces of evil in the heavenly places. Yan. Paano natin haharapin yan? Pagkaganyan, hindi natin nakikita yan. Paano natin haharapin ang kalaban natin, pinakamaigpit na kalaban ng hindi natin nakikita? Talaga, we have to stay close with Jesus. Only ang ating kaugnayan kay Jesus ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Ito. World. The unsatiable appetite for earthly possession. Kalaban po natin yan. The lust of the flesh. Kalaban natin. The ungodly desire to be ahead of your peers. Kalaban po natin yan. The desire for power and connection with people of influence. Kalaban natin yan. Gustong-gusto natin. Yung pulis sa kanto, kaibigan natin. Gustong-gusto natin si congressman, kilala natin. Si mayor, malapit tayo sa kanya, gagawin nating ninong. Puro ganyan. Samantalang si Jesus ay nandyan. Our way to God. Samantalang si Jesus, the greatest friend, the most powerful person, nasa atin na. Napakahirap pong i-resist yan. It is very hard to resist. Yung mga temptation na yan, much less put aside. Ito ang alok ng sanlibutan. Pero magiging victorious tayo dahil kay Kristo. The pressures and the persecution of the world. The world hated Jesus. Sabi niya, the world hated me. That's why sabi niya, He will hate you. Tayo rin. Galit ang sanglibutan kay Jesus. Kaya sa follower of Jesus, galit din ang sanlibutan. The world and its desire passes away. Subalit ang mundo at ang kanyang nasa ng mundo'y lumilipas. Subalit sabi niya, siyang gumagawa ng kalooban ng Diyos, mabubuhay magpakailanman. 1 John 2:17. But thanks be to God, we have victory in Jesus. Jesus said, I have told you these things so that in me you may have peace. Ito ang summary ng kanyang pakikipag-usap doon sa upper room. Dami niyang sinabi ron bago siya arrestuin. Ang dami niyang pinangako ron bago siya hulihin. Pero sabi niya, sasabihin ko na sa inyo ang totoo, dito sa mundong ito, pahihirapan kayo. Dito sa mundong ito, salunga kayo ng maraming mga kahirapan. Pero sabi niya, laksan niyo ang inyong loob. Sapagkat sa akin, meron kayong kapayapaan. In me, you have peace. In the world, you will have trouble. But take heart. I have overcome the world. Jesus, the overcomer. The followers of Jesus will overcome this world, even self and Satan, if they stay close to Jesus. Yan ang sikreto ng pagtatagumpay natin. Thank God! PBCM has been victorious in the past 49 years. Hindi ba ninyo alam yan? 49 years ng kanyang katapatan at kanyang goodness of God, nandirito pa tayo. Sabi ng iba, sabi niya, ganyan lang kayo 49 years. Ganyan na tayo after 49 years. Ay, half full, half empty. Nasa tingin natin yan. Marami po, hindi ko pinagmamalaki ito. Ang pinagmamalaki ko lang dito ang Panginoon. Nagsimula siya sa isang lugar dyan sa Intalan. Hindi ako nakasama doon sa mga nagsimula pero few months after makakita na. Si Ate Nieve, si Ate Belen, nandyan, buhay pa sila. Sumunod sila Ate Luz, Ate Nida, sila Ate Linda.
Lumipat tayo kung saan-saan, pero ang katapatan ng Panginoon, nagpunta tayo doon sa garahe ng ilang taon. Kasama nating sumasamba mga aso. Pero pinagpala tayo ng Panginoon, nakalipat tayo dito, nabili natin ang lugar na ito. Napagawa natin yung lumang building. Pinatungan natin yung lumang building, nakapagpagawa tayo ng malaking tinatong natin dyan, nabili pa natin ng mas malaki. Ngayon, there are attempts by the Pasig government. I-reclaim nila. Kukunin nila. Na-reclaim natin yan eh. Matagal na nating nakamkam ang lupang yan na tumubo dyan sa ilog. Isuli natin sa gobyerno pagka kinuha na nila. Pero ito, kabutihan ng Panginoon yan. Binanggit ko kanina ang mga churches natin. Ngayon ay, kaya ganito lang tayo. Kinontrol natin ang crowd sa init ng panahon. 15 lamang eh. Sa Santa Cruz ni Pastor Jimmy, 4 times pwede siya magpadala ng ganung karami. Sa Hulo, pinagpapastoran ni Pastor Efren, 4 na beses ng kanyang quota pwede niyang ipadala, pero kinontrol natin. Kasi nga, mag-iinit tayo rito. Kay Dodong 3 beses sa Arenta. Pwede Cavite, 2 hanggang 3 beses pwede niyang ipadala. Yung Pandi Bulacan, pwede siya magpadala ng twice yung 12 kasama mo. Easily. Yung Isabela, hindi pa natin, nagsisimula pa lang dati yun. Kung pinunta natin lahat ng mga pinasundo natin ng lahat na pwedeng sunduin doon sa Patasen, ay kakagulo tayo sa mga bata riyan. Pero salamat sa Panginoon. Dahil nga napakainit ng panahon, kontrolado. Hindi ba kabutihan ng Panginoon niya? Dati nagsimula tayo, sige, mag-invite pa kayo. Ngayon naman sabi, huwag kasi hindi tayo magkakasya. Nagbaligtad eh. Yan ang dapat nating ma-realize. Dahil sa kabutihan ng Panginoon. At magpapatuloy yan ang sinasabi nga natin dahil ang pangungusap ng Panginoon sa atin sa ating araw-araw na self-assessment, sa ating pag-iisip na kung paano mapalago pa, ay sabi namin, wag muna. Kasi wala tayong manggagawa. Sabi ni Pastor Ted, pupunta na ako sa Isabela. Sinong iiwanan mo rito? Sabi natin, pupunta na tayo, magtatayo na tayo doon sa Batasin. Sino sasamba rito sa wala nang nakaupo riyan? Purihin ng Panginoon. Ang lahat po ng ito ay gawa ng Panginoon sa ating buhay. Salamat sa Kanya. Victory. Individually as believer. Bawat isa sa atin. Believer in Jesus, we are victorious. We are conqueror. We are overcomer. Collectively as a church, the body of Christ, walang pwedeng manalo riyan. Ang sinasabi ni Manny sa akin, sabi niya, mayroong nagbalita sa kanya, daming nagsasara ng mga churches sa Amerika. Reform? Kasi wala nang pumasok na bata, yung mga matatanda, hindi na makapunsatyat, ang marami na kay Lord na. Namamatay pala yung iglesia? Pinaisip sa akin ng Panginoon. Oy, sabi niya, hindi namamatay yung iglesia. Ang nawawala ang fellowship lang sa iglesia. Yung mga nawala yan, mananampalataya rin pala, kabilang pa rin sila sa body of Christ yan. Tama siya. Tama yun. Hindi naman. Pero kung magpapabaya tayo talaga, katulad po ng napag-usapan namin, na-assess namin, hindi natin gagawing magpabaya. Pandemya o walang pandemya, in good times or in bad times, magpatuloy tayo, isulong natin. Sapagkat tagumpay ay nasa atin. Faith in Jesus enabled us to become God's children. Faith in Jesus enables us to love God and His children. Faith in Jesus enables us to obey God's commandment. Faith in Jesus empowers us to live in victory. Live your best in Jesus. Ang best natin, hiwalay kay Jesus, hindi best yun. Live your best. Stay close to Jesus. Our victory, the church victory is Jesus. Praise the Lord. Pagpalain po tayo ng Panginoon.